Isa umano sa mga bibigyang pansin sa APEC Summit ang kapakanakan ng mga maliliit na negosyo sa bansa o yung mga tinatawag nating micro, small, medium enterprises. Balitang hatid ni Maris Umali. Mahigit 20 taon nang nagbebenta ng barbecue at iba pang ihaw-ihaw si Mary Jane Amen at kaniyang asawa. Maliit man ang negosyo, hindi nawawaglit sa isipan ng kaniyang pangarap. Pinangarap din po namin na gano'n na yung paninda namin, maano namin sa ibang bansa, matikman po nila. Malay niyo po yung po namin, makaangat-angat po kami ng konti. Ang mga negosyong tulad ng kay Mary Jane ay tinatawag na micro-scale enterprise o maliit na negosyong may di darami sa 9 na empleyado at di lalagpas sa 3 milyong pisong kabuoang asset. At sa gaganaping APEC Economic Leaders Summit, tanong ng maliliit na negosyanteng tulad ni Mary Jane, kasama ba kami sa makikinabang dyan? Ayon sa Department of Trade and Industry, isusulong ng Pilipinas na bigyang pansin sa agenda ng APEC Summit ang mga micro, small at medium enterprises. Global na yung magiging market nila, hindi lang yung domestic. So, eto meron ka ng existing tapos magbe-break ka na from the domestic market to the international market. Yun yung objective. Base sa tala ng DTI nitong 2012, sa mahigit 900,000 business enterprise na nag-ooperate sa bansa, mahigit 800,000 ang micro-enterprise. Mahigit 2 milyon naman ang nabigyan ng trabaho ng mga micro-enterprise na ito. Bagamat malaki ang kontribusyon ng mga micro-enterprise sa ekonomiya, di sila masyadong napapansin sa APEC. Tulad na lamang ang numero 1 problema, ang kawalan ng pera at bangko magpapautang. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, alam nilang magiging issue ito sa maliliit na negosyante sa harap ng lumalagong kalakalan sa buong mundo. What we do here is we calibrate. We calibrate the regulations so that the regulation that is meant for a borrowing by a big corporate is not going to be the same as a microfinance type of loan. Pero para sa magbubukong si Romeo Domoran, duda siyang matutulungan siya ng APEC. Pero pangarap pa rin daw niyang makapag-export ng mga buko sa ibang bansa. Padala ng ibang produkto sa ibang bansa, mag-export. Sang-ayon naman ako doon. Hindi ko lang alam kung sa paanong paraan. When they're ready to join yung international marketplace, all these new policies will be in place. So magiging mas simple na rin para sa kanila. Maris Umali, GMA News.